Action. Produced by MR Digital Media. Hosted by your very own Apat Dapat. Ang programang ito ay magtatanghal ng mga leader na naging trending ang mga activities. Mga leader na exceptional at extraordinary ang mga achievements. Mga leader na nakapagpabago ng mga buhay ng mga taong kanyang pinaglilingkuran. Hindi lahat ng ating tatampok sa programang ito ay mga politiko. May mga leader din tayong makakasama na naging achiever sa larangang kanyang ginagalawan. Mga leader na hindi naman politiko, subalit nagbigay ng mga magagandang halimbawa at nakapagpabago ng buhay ng maraming tao. Ang atin pong pupuntahan sa araw na ito ay ang isang bayan sa ika-4 na distrito ng lalawigan ng Batangas na binubuo ng humigit kumulang sa 5,000 hektarya ng kalupaan at may populasyon na humigit kumulang sa 80,000 katao. Ang pangunahing kabuhayan sa bayang ito ay ang livestock at poultry production. Humigit kumulang sa 5 milyong itlog ng manok ang naipoproduce ng bayang ito sa loob ng isang araw. Dahilan upang itanghal ang bayang ito bilang egg capital sa buong Pilipinas. Ang bayang ito ay pinamumunuan ng isang leader na talaga namang hahangaan natin sa kanyang mga adhikain, ideolohiya at pagkalinga sa kanyang nasasakupan. Isang leader na may malasakit sa bayan. Isang leader na bukas palad at laging iniisip ang kapakinabangan at kaligtasan ng bawat mamamayan. Isang leader na may responsableng paglilingkod at bukas palad para sa kanyang nasasakupan. Isang leader na walang inisip kundi ang magserbisyo upang makamtan ang pag-unlad ng kanyang bayan. Walang iba kundi ang masipag, mabait at mapagkakatiwalaang leader ng San Jose, Batangas, Mayor Ben Patron. Magandang araw po. Muli na naman po kaming nandito para sa ating Leaders in Action. Nandito po tayo sa bayan ng San Jose, lalawigan ng Batangas. Makakasama natin ang ama ng San Jose, Batangas, walang iba kundi si Mayor Valentino Ben Patron. Magandang araw po, Mayor. Magandang araw din po, lalong higit sa inyo pong taga-subaybay sa inyong programa. Yeah. Mayor, bago kayo maging mayor ng San Jose, Batangas, pinangarap nyo ba sa inyong Buhay. sa inyong buhay na nakita nyo ba yung sarili ninyo na kayo po ba ay magiging mayor ng bayan ng San Jose? Honestly speaking, hindi ko pinangarap. Kasi walang nawala sa aming politiko eh. Tatay ko, nanay ko, kapatid ko, lolo ko, wala sa aming politiko. Ako kasi nagsimula sa wala eh. Sabihin sa talaga mahirap. Ako ay doon nag-aaral sa publikong paaralan. Hindi nga ako makapag-aaral sa private kong paaralan eh. Kasi hindi kaya ng magulang ko. Saan ako nag-aaral sa publikong paaralan. Wala sa pananaw ko ang maging politiko. It so happens, siyempre, nung makatapos ako, nagtayo ako nagnegosyo ako eh. Sa pagnegosyo ko, nakapagtayo ako ng establing hanap buhay. Nasasabi ko establing hanap buhay. Sa establing hanap buhay, natayo ko. Sabi ko, kailangan dalhin ko sa bayan ng San Jose ang aking kaalaman sa pagmamanage at pag-i-establish ng tao. Yun lang. Sabi ko, kailangan kong dalhin sa bayan ng San Jose. Kailangan kong tulungan. Kasi sabi ko unang-una, ako nagmula sa wala. Nakapagtayo ako ng establishment hanap buhay. Marami akong tauhan. So pag marami kang tauhan, ibig sabihin, marami kang amenya hanap buhay ka establish. Kailangan marunong ka sa mamimili. Marunong ka sa supplier. Marunong ka sa tauhan. Marunong ako noon. Sabi ko, sa tauhan, marunong ako niyan. Sa mamimili, kailangan ang taong bayan. May manage ko. Sa supplier, kailangan ko ng koneksyon sa mga itaas. Ako kasi, mahigit na 15 taong naging kontraktor. Naging kontraktor mo. Sa loob ng 15 taong na naging kontraktor, marami akong na-establish na connection. So sabi ko, dadalhin ko sa bayan ng San Jose. Di ba? O awa nga ng Diyos na dala ko, kung saan nakapagpagawa ko ng mga gagandang infrastructure project dahil sa naging connection ko. Okay? Sa pangangasiwa sa tao, ang aking tao, libo. No? Libo ang tao ko. So, sabihin, 1,000, nangangasiwa, alam ko pamamahal ng siwa.
So kaya nga sa akin, ba, mahalaga ang oras eh. Time is gold. Lagi kong sinasabi, time is gold. Yun ang aking naging sabi ko. Dadalhin ko sa bayan ng San Jose kung paano ko pangangasiwaan o awaan ng Diyos dito. Ang mga tao siguro kita ninyo. Ramdam nyo. Sila ay very accommodating. Sila ay bawal sa amin ang hindi natawa. Sabi ko dito sa bayan ng San Jose, sa ating munisipyo, bawal umalis ang sino man ang hindi natawa. Kailangan pag umalis nakatawa. Dapat nakuha nila ang lahat nilang gustong makuha. At kung hindi man nila nakuha, dapat malinaw ang dahilan. Hindi yung pinagturo-turuan. Ayoko niyan. Lagi ko ako ilagay nyo sa inyong sarili kayo, kaya ang ipagturo-turuan, masaya ba kayo? Kaya sabi ko, laging dapat ang aalis dito ay nakatawa. It's either nakuha ang kanilang kailangan or kung hindi nakuha, malinaw ang dahilan. Dapat malinaw ang dahilan. At yan naman ang... Hindi sila Kaya ako, sa week. kaya ako yung nagnais na mag-mayor. Gustuhan ko lang na yung aking karanasan bilang negosyante, upang mahala ko sa bayan. At dito sa amin, pagka may mga open na mga pwesto, hindi ako nakuha sa labas. Ang laging sabi ko, ang akin na ang kukunin ay ang taga rito. Kung sino nasa munisipyo. Marami nag-a-apply sa aking taga-labas, hindi ko nakuha. Saan ko kaya ipopromote ko? At ginawa ko rin dito, yung mga, siyempre, kailangan pasado ko sa ganito, panasado ko sa gano'n, civil service. Eh, sa karanasan ko naman, sa akin sa negosyo, it does not mean such that you're an honorary student, you're a valedictorian. That is an assurance that you would have a much better standard of living or magiging maayos ka. No. Experience pa rin na magaling eh. Nasa naranasan ko. Eh, yung mga taong hindi civil service passer, hindi ko. Sabi ko, mag-create kayo ng position para naunmad yan, para naman ang sweldo mo ay umangat. Ganyan ang ginawa ko. Kasi, yung ba naman taong 10 taon na nagsiservisyo, sabihin mo, dahil yung person ng isang magaling na tao na unang taon, hindi ako naniniwala. Eh, yung ng taong 10 taon nagsiservisyo, tarang na kahit nakatulong ka yan, sasagutin ka nun eh. At siyempre, nagmamalaki, sa tulong at awa naman ng Panginoon, hindi tayo na minahalal na presidente ng lahat ng mayor sa buong probinsya ng Batangas. Tayo na may naging isa rin vice president sa special concern sa LMP National, sa pakipag-ugnayan natin sa kanila. Nakatuon ang kanyang panunungkulan sa katagang serbisyo na nangangahulugan ng sanitasyon at kalusugan, edukasyon, sining at kultura, responsable at tapat na pamamahala, balanseng kapaligiran, industriya at infrastruktura, seguridad ng pamayanan, yaman at dangal sa agrikultura at turismo, at organisasyong panlipunan. Mayor, ano po yung mga major projects ninyo? Bukod po dito sa pinakamagandang munisipyo na yata sa buong Batangas. Siyempre, bilang punong bayan, hiningad natin na ang una, pagsiservisyo sa bayan. Kung saan doon nakaugma ang ating programa para sa bayan ng San Jose. Noon tayo ng kumpanya pa, lagi natin sinasabi, tayo ay serbisyong makatao. Sa serbisyo, siyempre, may letra yan eh. Sinasabi lagi namin, halimbawa, sa letrang S, sanitasyon at kalusugan. Kung saan dito yung mga basura, ay ginawa namin isang parang pamamaraan upang itindi ng tao, eh nagkaroon tayo ng binibigay na pamamaraan. Katulad halimbawa ng nagbigay kami sa barangay ng mga gamot na ang kapalit ay basura. Ang gamot na ito ay hindi pondo ng bayan, sariling bursa ko, binigyan ko ng mga halaga ang bawat barangay ng gamot, na yung pangkaraniwang pangangailangan gamot, papalitan nila ng basura. Na ang basura naman ito, ibebenta uli nila, kung naibenta uli, ibibili na uli nila ng gamot para sa kanilang barangay. So, tuloy-tuloy ang kanilang pagkukuha sa barangay ng basura. Ganon din, tayo na, siyempre, itong sanitasyon ng kalusugan, nakahingi tayo ng pondo, at ganon din sa pondo natin, kung saan itong pondong ito, isa natin ginagamit para sa mga tao, lalong higit sa pangangailangan nila pagdating sa kanilang kalusugan. Ganon ang ating mga ginawa. Ginawa rin natin, agaran natin itinaas ang sweldo ng ating mga
itong BSW, BNS, dinoble ko agad Opo. para maging sila epektibo. At ako naman tuwan-tuwa sa kanila at walang proyektong ipinatutupad ang nasyonal at ang ating pamahalang bayan na hindi talagang sila naging kaakibat dito sa aming programang ganito dahil na binigyan natin sila ng mataas na moral. Ano? Pagdating naman sa pagpapatupad ng mga dito sa kalusugan, talagang medyo may pitik-pit kami diyan sa pagpapatupad na yon. Pagdating naman sa siyempre, serbisyo, may letrang E yan, yung tinatawag naming edukasyon. Alam mo, ako, simula nang umupo ako dito, lahat ng mga estudyante dito sa bayan ng San Jose na nag-aaral sa publikong paaralan, libre sila ng notebook at gamit sila. Hindi pondo ng bayan, sariling bulsa ng mayor. Wow. Hindi ko binabawas yan sa pondo ng bayan, ano? Sariling bulsa. Kasi ako ay naniniwala na ang edukasyon, ang tanging yamang hindi nananakaw ni naman. At ito ang pinakamalaking mabisang sandata para sa kanilang magandang kinabukasan. Kaya binigyan ko ng tuon yung edukasyon. Alam mo ba, dito sa amin, nung ako umupo, ang scholar dito, 300 mahigit. Pag-upong-pag-upo ko, ginawa kong mahigit 4,000. Para wala nang dahilan ang mga mahihirap na kaya sila hindi nakapag-aral, wala silang salapi. Gamit sa No, eskwela. hindi na dahilan ang Hindi kahirapan nahadlang. para ikaw hindi makatapos ng Makapagtapos. pag-aaral. Ano? Siyempre, ngayong pandemic na ito, ang aming isang ginawa, agad namin pinoprovide ang mga guro ng tablets para gayon magagamit ng mga guro sa kanilang pagtuturo. Alam mo naman ngayon, walang eskwelahan. Puro na lang ang mga module na kailangan nila yung tablets. May isa pa kami, yung ang tinatawag nating speed copy, isa rin agad sa natin pinapunduhan para kaagad ang magamit ng mga magulang. Yan ang isa sa pagdating sa mga edukasyon. Tapos tayo nakikipag-ugnayan sa TESDA para itong mga out of school youth ay magkaroon ng dagdag kaalaman. Pagdating sa dagdag kaalaman, magagamit nila sa kanilang paghahanap buhay. Kung saan marami ngayong naghahanap na kumpanya, kailangan may certification ka ng TESDA. No? Kaya, at ang ginawa ko din sa mga bata para sila mismo, pinapapagdala rin natin ng basura sa eskwelahan para pagdadaan sa kasada, nakalimot ng basura doon sa eskwelahan, isa rin nagiging bahagi na pinapinalta natin ng mga gamit eskwelahan ang ating mga eskwelahan. Ano? Sa responsable naman pamamahala, alam mo ba nung okay unang-unang umupo? Pag unang pag-upo ko dito, pag isang ko sa entablado, isa ka pinagbawal ko. Bawal ang cellphone, bawal ang Facebook, bawal mag-mall, bawal mamayasta. Ang katuwiran ko kasi ganito yan eh. Ang mga tao taga-bukid, pupunta yan sa munisipyo. May lalakadin yan. Hindi mo makausap. Nagte-text, nagpe-Facebook. Pag wala na sa mall, pag wala na sa piyestahan, sabi ko, balik ta rin yung sitwasyon. Kayo kaya ang ganyan. Masaya ba kayo dyan? At lagi ako kasi negosyante. Nung negosyante, malaki sa akin ng oras. Ang sinasabi ko, walang uri ang tao eh. Isa magnanakaw ng gamit, isa maglalakaw ng oras. Di ba? Pag may 300 tao sa munisipyo, magnakaw ng tigi-tigi isang oras, 300 oras. I-divide mo sa 8, halos 40 tao, araw-araw, ang standby. 40 tao sa pulituhan, mga tiga-400. 16,000 per day ang nawawala sa munisipyo. Kaya sa akin, napakahalaga ng oras. Time is gold. Kasi yun ako, negosyante. Yan ang akin Mahalaga laging. yung oras. Mahalaga ang oras na sinasabi natin. At sa pag-upo ko may isa kong sinabi sa mga tao dito, normal lang naman pag-eleksyon, meron mga hindi iyo at iyo. Pero I'll never be a vindictive person. Hindi ako na Kung sino nandiyan dyan, na job order, casual, wala akong tinanggap. Ang sabi ko lang, magsiservisyo kayo. At yung lang mga nakasama ko sa opisina, mga kalaban ko, panahon, ako'y kumakandidato. Pero, otay-otay ko silang nakuha ang loob na magservisyo. Kasi ako, trabaho lang tayo. Wala naman, wala namang nagsabi sa inyo mag-apply kayo dito. Kayo nag-apply. Kaya wala kayong karapatang tumanggi. O wala kayong karapatang dumaing. Wala kayong karapatang na mapagod. Yun din ang sabi ko sa sarili. At sabi ko rin sa mga elected. Kayo walang karapatang tumanggi. Wala kayong karapatang mapagod. Wala kayong karapatang dumaing. Hindi naman kayo. Pumunta kayo sa entablado. Nung kumpanya kayo magsiservisyo. Ba ngayon, dadaing-daing kayo. Tama ba yun? So yun ang mga ginawa natin na pamamaraan para ayusin dito sa bayan. At ako naman natutuwa at ang katuwaan ko naging very cooperative, very supportive sa akin ang mga mamamayan,
ang mga elected official mula sa barangay, ang sa ating mga sanggunian, at higit sa lahat ang aking mga kasama sa pamahalaan bayan. Talagang very supportive sila. Ano? So yun ang mga ginawa natin sa, yung tinatawag namin responsableng pamamahala. No? Kaya serbisyo. Siyempre, may letter ang B yan, tinatawag namin balancing kalapaligiran. Yun ang sinasabi ko na okay na kumakandidato pa. Ay, ano ba yun? So pinagting natin ang mga tinatawag na ordinansa. Halimbawa, bawal dito ang plastic. Lahat ng mga ano dyan, kung may plastic, talagang pinaano namin yan. Sa palengke, may corresponding penalty kami ibinibigay pagka nahusuluhan sila may plastic. No? At ngayon din, sa kagustuhan ko naman na mabalanse ang ating mga dito. Meron kami ditong tinatawag ng maintenance day. Ang lahat ng aming mga barangay captain ay kailangan meron silang tinatawag na paglilinis sa kanilang barangay na kung saan ako may initasang tao na magkakonduct ng ocular inspection to determine kung talaga sila yung naglilinis. Awa naman ng Diyos, bawat ang barangay ngayon, talagang pag malapit na yung aming maintenance day, makikita mo, tabas ang mga damo, winalisan ng karsada, at ang mga nagkataon. Kasi yung tinatawag namin maintenance day para sa balancing kapaligiran. Weekly po ba siya na ginagawa? Tanong. Weekly po? Monthly. Monthly. Napansin ko nga, parang walang halos Yun basura. nga, yun. Yan Malinis ang ano. maintenance day. At tinatawag kong atensyon ng lahat ng mga barangay captain kung ayon sa aking nag-inspection sa barangay, hindi nila nagagampanan. So, ang ginagawa ko naman dyan, ako naman, nagbibigay naman tayo ng kaunting pabuya sa kanila. Okay. Incentive. Pero hindi ang pondo ng bayan, sariling bulsa ko. Para lang sila maglinis at mag-aayos ng kanila. Yun ang sa ating responsable sa serbisyo, yun ang ating balancing kapaligiran sa letrang B. No? So, pagdating naman dito sa letrang I na tinatawag natin responsable, serbisyo, yung industry at infrastruktura, alam mo, dito sa atin masasabi ko sa buong Batangas, isa kami sa pinakamaraming infrastructure project. Nung okay mo po, hinangat ko magkakaroon ng bagong munisipyo. Itong munisipyo namin ito, malaking halaga ito, pero even a single centavo, wala kaming inutang. Pondo ng bayan at pondo ng pakikipag-ugnayan sa nasyonal. Masasabi kong isa sa pinakamagandang munisipyo sa probinsya ng Batangas. Yung iba po kasi nangungutang para lang makapagpatayo ng munisipyo. Kami hindi. Tapos yung aming palengke napakalaking halaga ng ginastos dyan. Aming palengke may second floor. Hanggang ngayon ginagawa pa. Even a single centavo, wala kami wala kami inutang. Pondo ng bayan, saka pakikipag-ugnayan ko sa nasyonal, nagawa kong may pagawa yan. Marami kaming infrastrukturang project, tulay. Ang hinangad ko, buhat doon sa boundary namin sa eastern part, eastern part, diya sa papuntang Lipa, western part ito papuntang Batangas, wala ka, papuntang Batangas ito, southern part, ay wala itong lahat may ilaw sa kalsada. Sa gabi, yan ang hinangad ko. At kahit kayo pumakasal dito, lahat yan may ilaw ang ating kalsadahan na yan. Yan ang ating mga ginawa. Kita mo dyan ngayon, ito ang aming isang legislative building. Ito gagawin ito. Malaking halaga ito, pero wala rin kaming utang dyan. Pakikipag-ugnayan natin sa nasyonal. Meron pa kaming gagawin dito na isa pa rin building pa, yung aming tinatawag na archive building. Ginagawa na rin yan, gagawin na rin yan. Ang target date namin itong aming legislative, May. Tapos ito, much earlier, I do believe, pwede namin lipatan. Nung archive building namin, sisimulan na din yan. Ginaayos palaan ng DPWH ang program. Tapos may isa kaming hinahangad na itayo dito, na malaking auditorium, may budget na rin to. Gagawin na rin yan. Auditorium na yan. Pero yan ipondo rin ng nasyonal. Nakikipag-ugnayan tayo para sa paggawain natin itong sa infrastruktura. Ganun ang ating mga ginagawa. Magkano po, Mayor, ang inabot nung ating munisipyo? Mahigit itong mga 200 million. Mahigit itong 200 million. Oo. Ito namin ito, Ganito din, siyempre, pagka dating sa mga mamamayan ng San Jose, pagka may mga pangangailangan, katulad ng pamimigay ng ayuda ng pandemic, at binibigay namin talaga. Lahat ng
na magkaroon tayo ng total lockdown. Mm. 8 beses kami lahat ng mamamayan ng San Jose, pamilya, lahat ng pamilya, binibigyan natin ng ayuda para, siyempre, kawawa, makakaramdam sila na hindi na nga makaalis, wala pang trabaho, kung hindi bibigyan ng pagkain, anong gagawin nila? Masyadong stress. So, nagawa natin ng paraan dito sa ating bayan, 8 beses, no? Alam mo yung dito, ako personal nagbigay ng sarili kong bulsa ng isang wave, 22,000 packs na bahay-bahay. Binigyan natin ng grocery. No? Yung aming vice mayor, ganun din. Nagbigay din siya ng isang wave na tulong sa mga yan. Sariling bulsa niya yan, ha? Sariling bulsa. So kami, vice mayor, laging sariling bulsa ang aming ipinamimigay. Tapos kami siyempre dito, marami, naharapot ako sa nasyonal. Dahil sa panahon ito ng pandemic, kailangan ang mga assistance. Nung nakalapit tayo sa national, kahingi tayo ng GIP, tupad, saka yung mga SAP na yan. Bukod sa bigay sa amin talaga ng gobyerno, yung assistance naman sa amin mula sa aming congresswoman, at the same time, initiative ng punong bayan para makakuha ng ganitong uri ng mga assistance mula sa nasyonal. No? Pagdating naman siyempre, meron din kami sa seguridad na ang pamayanan. Alam mo ba, lahat ng aming barangay, pinalagyan ko yan ng two-way radio para lang pag mayroong problema, they can easily coordinate with our police station. Madali. Radio communication. Radio communication. Ang bilis. Isa pa, siyempre ang mga magulang, dito sa gabi, ang mga magulang, medyo sa gabi, nervyos, nag-iisip. Yung kanilang mga anak, pag-uwi sa kanila sa bukid, ang ginawa ko, lahat ng tricycle dito, binigyan natin ng blazer. Yung blazer, may number, may pangalan. Para yung mga sasakay, kaya nilang may identification. They could easily identify sino ba yung driver na yun. Pag may sinong ganun sama. And likewise, even the operator and the driver of that particular tricycle, andap mukha ng kalokohan dahil alam nila meron silang pagkikilanlan. Yun ang ginagawa. Yung blazer na yan ay hindi rin pondo ng bayan, sariling bulsa rin ng mayor. Binigay ko yan. Kasi kung dadaan pa natin sa pondo ng bayan, napakaraming kuriti ko sa COA, kuriti ko sa budget, sabi ko, huwag na lang. Sariling bulsa na lang natin yan. Para, yan ang isa sa mga proyekto natin. Pagdating naman sa seguridad dito sa ating pamayanan. Yun yung serbisyo. Oo, serbisyo. Oo. Mayor, yun sa ngayon na ikaw ay nasa second term mo, alam natin na ang San Jose, Batangas ay egg basket of the Philippines. Nasa na pong level tayo ngayon pagdating po sa yung mga itlog na yan? Paano po yan na-develop pagdating po sa inyong panahon? Una, gusto ko pasalamatan ng ating congresswoman ng ating distrito. Yes. Dahil sa kanyang pagpupunyagi, ang San Jose ay kinilala at pinagtibay na sa Senado at Kongreso na kami ang egg capital sa buong Pilipinas. Na kung saan kami umaani ng 10 milyong mahigit na itlog sa araw-araw. Ibig sabihin, halos, ang alam mo pagkain ng tao, halos 70% itlog yata eh. Ay, di, alas Malang po yata mura ngayon. Yan ngayon ang isa sa unang malaki na itutulong ng bayan ng San Jose sa buong mamamayan ng Pilipinas kasi marami itlog. Pag kukumpara mo ngayon sa manok, kukumpara mo ngayon dyan sa mga baboy, ay napakabigat ng presyo ng mga isda. Pero napakalaki ng itutulong. So yan ang isang ginawa natin po proseso. Yung itong San Jose ay kilalanin as egg basket of the Philippines. Pagdating naman dito sa ating mga poultry raiser, kaya pangalagaan natin sila kung saan tayo nagtatayo ng biosecurity checkpoint, no? Kasi uso ngayon ng ASF, alam mo naman yan, mga piggery, agricultural municipality kami. Itong ASF na ito, so nagtayo kami ng mga biosecurity checkpoint kung saan ibawal pumasok ang sino mang mula sa ibang bayan o probinsya na maghahayop na hindi ka dadaan dito, i-sprayhan ka, kailangan meron kang biosecurity staff na ipipresent doon sa barangay na pupuntahan mo para makapasok ka, para naman maproteksyon na namin yung kanilang mga manukan at babuyan. Yan ang ginawa natin. Isang pamamaraan, biosecurity checkpoint. Dito sa amin may isang kooperatibang kinikilala na rin ng DA at binibigyan ng suporta. Pagdating sa produkto ng itlog, meron silang
siguro maganda puntahan ninyo yon, malaman ninyo yung tungkol sa produkto na itlog, kung paano nila ito minamarket. Yung katulad ng ginagawa nila ng powder o ano, powder egg at kung ano-ano pa. Tsaka liquid, ano po? parang Liquid yun, kaya nga, okay. Maganda Solid yung and liquid. isa sa pamamaraan na support ang ibinibigay natin sa mga poultry owner. Yung organisasyon panlipo na yun, letrang O, alam mo, nung ako nga, sabi ko nga sa iyo, nung ako'y unang maupo dito sa ating pamahalaang bayan, ay ang unang-unay ay ating binigyan ng pansin ang mga senior citizen. Binigyan natin ng pansin yung mga civic organization, teacher, LGBT, BHS, BNS, PARMES. Ang mayor, hindi na sweldo dito. Bawal dito sumweldo ang mayor. Lahat ng sweldo ng mayor kailangan ipamigay sa mga civic group at sa mga organization. So, ang ginagawa ko, katulad noong tricycle, binigyan ko ng blazer. Sinarge ko sa 3 buwan sweldo. Ang mga LGBT, binibigyan ko 1 buwan sweldo. Ang BNS, BHW, binibigyan natin. Ang mga senior citizen, binibigyan natin 1 buwan sweldo. Hinahati-hati niya sa buong 1 taon, paikot yan. Upang sa gano'n, kasi kailangan nila ng pondo pag sila yung mga senior citizen. May mga meeting yan. Walang magastos. Ito, 1 buwan sweldo, inyong buo yan. Ang LGBT, 1 buwan sweldo niya. Basta ang mayor dito, bawal sumweldo. Pero, ang isa ko na masasabi, ang aming pangalawang punong bayan ay napaka-ayos din. Ang kanyang sweldo, gumaya na sa akin. Ang lagi niya sinasabi, idol niya ako. So, ginawa niya, pinamigay niya sweldo. So, napaka-swerte ng bayan ng San Jose. Dahil ang mayor at vice mayor, pareho hindi sumusweldo. Ipinamimigay sa bayan. At ang isa pa nga pala natin, sa pagmamahal ko diyan sa mga OFW. Kasi ang OFW, ang aking pananaw diyan, sabi ko, kawawa naman. Na lumayo na nga sa pamilya. Nagtrabaho sa abroad. At 4, 2, 1, 2, 3 taon nagtrabaho sa abroad. Pero bago magtrabaho sa abroad, bago umalis, dito, bago makapunta ron, nagbibili pa ng hayupan. Nagsasala, ng utang. Kawawa naman, pagka sila pupunta doon, hahanap pa sila ng van. Pag bumalik, hahanap pa rin ng van. So, sisita. So, ang ginawa ko, bumili ako ng isang van na ang nakalagay diyan, libreng hatid sundo. Libre ang driver, libre ang toll gate, libre ang gasolina, krudo, lahat libre. Wala silang babayaran. Back and forth po yun, Mayor. Ng airport po ba? Buwan sa bayan ng San Jose, dadali sa airport, yung dumating mula sa airport, dadali namin dito, walang bayad, yan ay hindi rin pondo ng bayan. Yan ay sariling pondo ng mayor. Ako ang bumili ng van, ako ang nagbibigay ng sweldo ng driver, ako ang nagbibigay ng toll gate, ako ang nagbibigay ng kurudo. Kasi naaawa ako sa kanila, sabi ko nga, yung ito sita nila ng van, magkano ba? 6,000 ang sita. Pwede bibili na ng chocolate para ibigay sa magulang at saka sa mga anak sa loob ng pagtrabaho. Yun naman pupunta doon sa ibang bansa pa, di baon na rin sa kanya sarili kaysa isisita na niya ng van. Kaya nagkaroon ako ng proyektong libre hatid sundo. Yan ang ginawa na. Saka dito sa amin, nakangoy, pag namamatay dito, libre ang bigas, pero hindi pondo ng bayan. Sariling bulsa ko rin. Mayor na naman ako. Sariling bulsa. Kaya dito, libreng edukasyon, libreng notebook, sariling bulsa ng mayor. Hindi na sweldo ang mayor, bigay sa mga civic group, LGBT, senior citizen, magta-tricycle, BHW, BNS, secretary, atong ating mga daycare, binibigyan natin yung sweldo. Okay? Libre natin tsundo. Bibigyan natin libre natin tsundo sa mga OFW. At saka yung libreng bigas pagka sila na At sana yung mga OFW na nabalik naman na uwi, sana man lang ay may pasalubong kay Mayor. Hindi, ayoko na. Minumura ko kung nagpapasalubong. Sabi ko, ibigay nyo sa mga anak niya yan. Ayoko niyan. Meron ako niyan. Pagka bigay sa pinagagalitan ko pa sila. Pagka kami pasalubong sa hindi ko na ulit kayo susunduin. Hindi ko na ulit kayo ihahatin. Sabi ko kayo, At alam mo, ang ginawa ko pa dito sa amin, sa pag-ayuda ko sa agrikultura. Yung tinatawag ko yung aming tinatawag na head ng aming agriculture department, Sabi ko, maghanap ka ng grupo. Grupo. Bibigyan ko yung mga ng tig 50 mil, pero hindi bigay, pautang.
Ako yung nakapagbuo ng 8 grupo na tigsi 50,000 ay binigay ko. Sabi ko, pinangaralan ko, kayo bibigyan ko nito, maghanap kayo ng lupang nakatiwangwang, taniman ninyo. Pag hindi pumayag ang may-ari, sabihin nyo sa akin, pupuntahan ko ako makikiusap. Awa ng Diyos. May mga grupo na nakapagtanim, naani, binalik sa akin ng pera. Sabi ko, babalik niya, utang sa akin yan, hindi yan bigay. Pero pagka kayo nakapagbalik sa akin, susunod meron uli. Nakapagbigay sa akin, tuwan-tuwa sila dahil kumita sila. Kumita sila. Hindi ang pondo ng bayan, sarili kong pera, pinapautang ko sa kanila. Para lang sila maging agresibo pagdating sa pagtatanim. Hanap. Oo. Kaya lang ating ginagawa ng gano'n. No? Ano po yung mga tinanim nila doon? Ng mga... Sari-saring uri. May mga kamuting kahoy, may sili, may okra, may talong. Sari-saring produkto. Pero naka-ano sa kanila. Makapag-ano sa kanila. Kumita sila. Kumita sila. Magbabalik po ang programang Leaders in Action. Noong panahon na pumutok ang Bulkang Taal, naging matunog ang pangalan ni Mayor Ben Patron sa buong bansa dahil sa kanyang pagkupkup sa mga evacuees na naapektuhan ng pagsabog ng nasabing bulkan. Alam mo, nung Nagtagumpay tayo sila. pumutok ang bulkan, ha? Opo. Napakarami namin ditong mga dumating na mga evacuees dahil sa kami ang nagpapakain, kami ang lahat ng commander sa kanila. Mahigit na 5,000 tao ito, pinakain natin dito. Libre lahat sila. Kami ang nagpapakain, Ayun lahat. pala. Doon ko po pala kami narinig. Lahat. Yung yung Mayor Patron. yung panang ng pagputok ng Oo, ng lahat. bulkan. Binigyan natin na ano. Sabi ko napaka-familiar nung nagkita po tayo kasi. Sabi ko napaka-familiar ng pangalan niya. Saan ko ba narinig? O nakilala ko na ba siya? Parang gano'n. Doon po pala na kayo ay tumanggap ng mga evacuees na ano. Oo, mahigit na 5,000. At amin inalagaan yun. Kawawa naman sila. Pasalamat kami sa Panginoon Diyos kami hindi pinutukan. Pero yung dumating sa amin, inalagaan naman namin yan. Kasi 2 lang naman ang binigay ng Diyos. Isang apektong tinamaan ng direkta at isang apekto na kayo ang mga kalinga. Ay doon kami sa apekto na kami ang mga kalinga. So, ay, Marami naman yan ang bayan. ginawa namin yun. Ginawa namin yun. Dahil wala ano kaloob ng Diyos na yan. Isang tinamaan direkta, iba pa isa. Isang mga hindi tinamaan direkta, o kayo man mga kamalinga. Yan ang ginampanan namin. Mas maganda naman po yung kumakalinga. Sabi nga, mas maganda yung nagbibigay kesa sa ikaw yung binibigyan. Oo, ganun. Kasi may balik din naman po sa iyo yung pagbibigay Saka niya. obligasyon mo yan bilang tao. Hindi yan responsibilidad mo yan bilang tao. Dahil na din sa kanyang dedikasyon at sa mabilis na pag-angat ng bayan ng San Jose, Batangas sa ilalim ng kanyang pamamahala. Nakita ito ng mga alkalde ng bawat bayan sa lalawigan ng Batangas, kaya't nahalal siya bilang pangulo ng lahat ng mayor sa buong probinsya. Ano po mga project naman ninyo doon sa pagiging LMP President sa buong Batangas? Siyempre, ang ginagawa natin, lagi tayo nakakaroon ng buwan ng pagpupulong dito sa probinsya ng Batangas. Tinatanong natin kung ano ang kanilang mga pangailangan. At sa abot ng ating kakayanan, unang-una, nagawa natin ng paraan na ang lahat ng bayan, dahil ko, 3 ng bayan, ang hindi ko pa naihingi ng proyekto sa nasyonal para sa kanila. Ang ginawa ko, sabi ko, sige, kayong lahat magbigay sa akin ng 10 million request na project na i-deliver ko naman. Ako ang nakipag-ugnayan sa nasyonal, lahat ng bayan binigyan ko. Sana dito ko na lang sa aming bayan, pero hindi, pinamahagi natin sa kanila. Nung pumutok ang bulkan, meron kami pa sobrang pera dito at sobrang pagkain, dinala namin doon sa mga greatly affected areas and municipalities ng ayuda. Dinala namin, sobra-sobra. Dinala namin kasi Hindi niyo po marami- pinabayaan. dinala namin yan. No? Nung pumunta ang bulkan, yung sarili kong mga truck at equipment, pinahiram ko sa mga bayan na nangangailangan. O, dalhin niyo yan as a president ng ating At lagi kami may buwan ng pagpupulong kung saan yung kanilang concern bilang ako Executive Vice President ng LMP National, nadadala ko sa national. Kaya, Ano po yung mga awards natin na nakuha bilang kayo po ay Naku, hindi ko matanda ito eh. mayor? Pero mayroon po ba kayo na yung Seal of Good Governance? Ito po ba ay nakuha yung No, nung unang taon na ako nakakuha ko niyan. Pero ngayon, masyado na humigpit ang Seal of Good Governance kung saan kami nakaproblema ng una nang tamaan kami nitong taal na ito. Hindi agad namin nagastos. Siyempre, inintindi namin yung mga kaya kami medyo na-delay doon.
Pero dati kami nakakakuha ng seal of good governance. Salamat po kay Mayor dahil kami po ay natulungan dun sa oras po ng pandemic. May mga ayuda pong naibigay. Okay naman po at salamat po at ang San Jose po ay magandang patakaran. Yun lang po. So yun po, bali po mapalad po namin ng mga taga San Jose po kasi po meron po kaming mayor na matulungin. So this pandemic po, marami pong naitulong sa amin si mayor. Like po yung mga relief goods po, tapos about financial, then nag-donate po ng mga face mask, face shield. So hindi po namin mabilang yung mga naitulong niya, pero kita naman po namin na talaga pong marami po siyang nagagawa para po sa amin. Yun po. Taos puso po ang pasasalamat namin kay Mayor dahil sa suporta po niyang ibinibigay. Sa lahat ng pagkakataon, yung dumanas man po tayo ng pandemic, mga kalamidad, hands-on po ang ating Mayor sa pagkakaloob ng suporta, hindi lamang po sa mga mamamayan, kahit po sa ating mga mag-aaral at sa amin din po, suporta niya sa aming mga guro. Maraming salamat. Salamat din po, Mayor. Salamat po. Pwede po kayong mga message nyo pa sa ating mga tagapakinig, tagapanood ng ating Leaders in Action. Sa Kayo inyo po, mga kababayan. Mga kababayan. Okay. Sa inyo po. Sa akin pong mga kababayan dito sa bayan ng San Jose, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong mga nagiging tulong at suporta at pagtalima sa anumang ating ipinatutupad para sa ating mamamayan ng San Jose. Tandaan po ninyo, ang hangad po ng inyong buong ng bayan ay hindi pang sariling kapakanan, manupay para po sa ating mamamayan. Kung ano man po yung ating ipinatutupad, ito po ay ang alam natin para sa makakabubuti lamang dito po sa bayan ng San Jose. Higit sa lahat, alam po naman natin ngayon na tayo po ay nasa pandemic pa rin, COVID-19. Huwag po ninyong kalimutan na tumalimas sa pinag-aatas ng batas na kayo po ay lagi magsusuot ng face mask, face shield, at yung pong self-distancing, inyong pong imimintin na yan. Kasi po ang pinakamahalaga sa buhay ng tao ay ang kalusugan. Pagdating po naman dito sa ating pamahalang bayan, asahan po ninyo ng ating pong mga kawani, ang ating pong pamahalang bayan. Sabot po ng ating kakayanan, ay tayo po ay magsisilbi sa ikabubuti po ng ating mga mamamayan sa bayan ng San Jose. Maraming salamat po. Maraming salamat din po. Mayor Ben Patra. Dito po nagtatapos ang aming pagbisita sa bayan ng San Jose, Batangas kay Mayor Ben Pacron para sa Leaders in Action. Maraming salamat po sa inyo sa pagsubaybay. Lahat po ng dati sa manood. Salamat po! Kahanga-hanga at isang inspirasyon para sa mga namumuno sa bawat bayan ang panunungkulan ng isang Mayor Ben Pacron. Abangan niyo po kaming muli sa aming mga paglalakbay upang kilalanin ang mga leader na talaga namang extraordinary at exceptional ang ginagawang paglilingkod sa bayan. Mayor Ben Pacron, isa kang certified leader in action. Halika kapatid, sama-sama nating saksihan ang pagkilos ng mga pinuno. Ating suportahan, ating suportahan. Nagkakaisa ang bawat isa ng mga namamunong hangad ay tumulong mapabuti ang ating masa. Mga batang gustong matutong magkaroon ng tunong, may sagot ang leader section para sa ating pagsulong ng ating bayan para may taguyod ang pangalan. Maganda na balita mula sa malinis na laran.